Magandang araw sa inyong lahat mga 59. Welcome back sa ating munting YouTube channel. And for today's vlog ay pag-uusapan naman natin kung worth it pa ba maging isang security guard ngayong year 2026. Sa panahon ngayon na tumataas ang bilihin, mahirap ang buhay, mababa ang sahod at maraming naghahanap ng magandang trabaho, pag-uusapan natin ang totoo. Walang sugar coating, totoong advantage at totoong disadvantage ng pagiging isang security guard. Kung ikaw ay dating isang security guard, kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang security guard, or nagbabalak ka ba lang na pumasok sa security industry, para sa iyo ang video na to. Ang pagiging isang security guard ay hindi madaling trabaho. Hindi lang ito basta nakatayo, nakaupo, or nagbabantay lamang. Napakahaba po ng duty ng isang security guard. Ang normal lang duty ng isang gwardiya ay 12 oras pataas. Nakatayo sa buong shift kahit mainit o umuulan. Laging puyat lalo na kapag night shift. Malayo sa pamilya lalo na kapag provincial deployment. Ikaw ang unang haharap sa gulo, emergency at reklamo. Masakit man aminin, sa kabila ng hirap ng trabaho ay mababa pa rin ang sahod ng mga security guard. At ito ang realidad na hinaharap ng karamihan. Ngayon, pag-usapan natin ang mga disadvantage sa pagiging isang gwardiya. At number 1 dyan ang mababa ang sahod. Halos karamihan sa mga security guard ay sumasahod lamang ng minimum wage. Hindi sapat minsan para sa pamilya at sa mga personal na pangangailangan mo. Laging overtime at nakakapagod ang duty, pero parang laging kulang pa rin ang sinasahod mo para sa personal na pambili mo sa pang-araw-araw. Pangalawa ay ang physical and mental stress. Kahit sa tingin ng iba ay parang patayo-tayo lang ang gwardiya at minsan ay makikita mong nakaupo, nakakapagod po sa katawan ng pagtatrabaho bilang isang gwardiya dahil sobrang haba ng duty. Madalas ay 12 oras kang nakatayo lalo na sa mga mall at minsan ay may mga pagkakataon na syempre kailangan mo ring tumulong sa mga tao sa paligid mo kagaya ng pagbubuhat or pagwawalis. Ito po ay bawal pero minsan ito ay pagpapakita ng pakikisama natin sa trabaho. Bukod pa dyan ay nakaka-stress ang pagtatrabaho bilang isang gwardiya sapagkat sa isang pagkakamali mo lamang ay maaaring magkaroon ng problema sa iyong posting. Meron ding mga pagkakataon na may stress ka sa paligid mo dahil sa mga toxic na kasamahan mo sa trabaho or sa mga kliyente na toxic na masyadong mababa ang tingin sa gwardiya. Sabayan mo pa ng mahabang duty pero konti lamang ang pahinga, kaya madalas papunta ka pa lang sa duty, hindi ka pa nagsisimula, pakiramdam mo ay pagod na pagod ka na. Number 3 ay ang kulang sa pagkilala. Kagaya ng sinabi ko kanina, madalas minamaliit ang mga security guard. Ang tingin kasi ng ibang tao dito ay masyadong mababa na klase ang pagiging isang gwardiya. Hindi nila naiisip na dahil sa iyo ay nagiging safe sila kung saan man sila naroroon. Hindi lahat ng tao ay rerespetuhin ka pero hindi nila nare-realize na dahil sa iyo ay nagiging safe ang ari-arian at buhay nila. Kaya minsan dahil sa pagmamaliit ng ibang tao, bilang gwardiya ay napapaisip ka na lang kung hanggang dito na lang ba ako. Pang-apat na disadvantage ng pagiging isang gwardiya ay kulang ang oras para sa sarili at para sa pamilya. Dahil nga hindi man ang trabaho ng isang gwardiya at sobrang haba ng oras ng duty, madalas talaga ay mawawalan ka ng oras para sa sarili mo. Dito may experience mo na ultimo pagpagupit ng buhok mo ay hindi ka nalalagyan ng oras. Kasi kung halimbawa, pang umaga ang duty mo, papasok ka ng alas 7, mag-out ka naman ng alas 7 sa gabi at minsan naman ay na-extend pa, sarado na yung mga pagupitan. Itong mga sinasabi ko ay halimbawa lamang. Normal lang na mas mahaba pa minsan yung duty mo kaysa sa oras ng tulog mo. At may mga pagkakataon na kahit na gusto mong bigyan ng oras ang pamilya mo, ang anak mo, minsan uuwi ka ng pagod na at kulang ka na sa energy, sabayan pa ng stress na naranasan mo sa trabaho mo. Kaya hindi mo na naibibigay ang 100% ng energy mo para maibigay ang quality time para sa pamilya mo. At merong mga pagkakataon na merong kang mamimiss na mga importanteng event sa pamilya mo na hindi ka makakapag-attend kagaya ng birthday, Pasko at bagong taon. Normal lang po ito na nararanasan ito ng mga security guard. At ngayon na nabanggit ko na ang ilan sa mga disadvantage ng pagiging isang security guard, pag-usapan naman natin yung mga advantage kasi baka nadi-discourage ka na dahil sa mga narinig mo. So ngayon, pag-usapan naman natin yung mga advantage ng pagiging isang security guard. Unang advantage ay palaging merong trabaho. Napakaganda po ng pagiging isang security guard dahil ikaw na lang talaga ang mananawa sa kaka-duty. Hindi po nawawala ng trabaho ang isang security guard basta hindi expired ang lisensya mo. Halimbawa,
natanggal ka sa posting na binabantayan mo. At dahil maraming hawak na posting ang agency mo, maaari kang ilipat nila agad. Kung ikaw ay isang reliever at wala ka pang regular posting, meron lang isang mag-absent o hindi makakapasok sa trabaho na iyong kasamahan ay magkakaroon ka agad ng duty dahil ibibigay nila sa iyo yung duty sa posting na iyon. Kung workaholic ka po na tao ay para sa iyo talaga ang pagiging isang gwardiya dahil ang pagiging isang guard ay hindi talaga nawawala ng trabaho. Napaka-in-demand po ng pagiging gwardiya at palaging merong available na duty. Pangalawang advantage ay hindi mataas ang qualification. Kahit ikaw ay high school graduate lamang kung ikaw ay old curriculum or kaya naman senior graduate kung ikaw ay new curriculum, pwede ka na pong matanggap bilang isang gwardiya basta mag-undergo ka po ng training sa mga accredited na training center. At kung ikaw naman ay isang college graduate, ay mataas ang tsansa mo na ma-promote sa higher position kagaya ng pagiging isang officer. Kaya maganda po ang maging isang security guard, lalo na kung hindi ka nakapagtapos ng kolehiyo. Kasi kahit ikaw ay high school graduate lamang, ay maaari kang matanggap bilang isang gwardiya. Pangatlong advantage ay magkakaroon ka ng character development. Sa pagiging isang security guard ay matututunan mo ang time management, makikitungo sa tao dahil ikaw ang haharap at makikipag-usap sa mga tao, at madedevelop din ang iyong alertness at leadership. Maraming tao na ang naging successful sa buhay pero nag-umpisa sila sa pagiging isang security guard. Halimbawa na lang dito ang marami ng naging pulis pero nag-umpisa sila sa pagiging isang gwardiya. Meron namang iba na nagsisecurity guard sila tuwing gabi at nag-aaral sila tuwing umaga. Yung iba naman, ito na talaga ang pinangbuhay nila sa pamilya nila hanggang napagtapos nila yung mga anak nila. At ngayon, yung mga anak nila ay meron ng magandang trabaho at natutulungan na rin sila. Ngayon, diretsahan na tayo. Sagutin natin ang tanong na worth it pa rin ba ang maging security guard ngayong 2026? Kung panghabang buhay na trabaho ang plano mo at ito na talaga ang career na gusto mo na ipangbubuhay mo sa pamilya mo, sa totoo po ay mahihirapan ka talaga dahil nga napakahaba ng oras ng duty pero mababa lamang ang sahod. Pero kung gagamitin mo ito bilang isang stepping stone upang mas mag-level up pa sa iyong buhay, ay napaka worth it po ng pagiging isang security guard. Hindi nakakahiya ang pagiging isang gwardiya. Ang nakakahiya ay kung wala kang trabaho at kung wala ka ng ambisyon na umusad pa sa buhay mo. Para sa lahat ng mga security guard dyan, hindi ka lang basta bantay sa gate. Bantay ka ng bawat pangarap ng pamilya mo. Oo, mahirap. Oo, mababa ang sahod. Pero habang nandito ka, mag-ipon ka ng kaalaman, disiplina at lakas ng loob. Ang uniform ay hindi hangganan, kundi panimula. At ikaw nanonood sa akin dyan ngayon, ano sa tingin mo? Worth it pa rin ba maging isang security guard ngayong 2026? Gusto kong malaman ang sagot mo sa comment section sa baba. Babasahin ko po ito. Kung nakarelate ka sa video natin ngayon, huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aking YouTube channel dahil sobrang daming video ko pa pong i-upload ngayon tungkol sa pagiging isang security guard. Hanggang dito na lang po ang video natin ngayon. See you sa next video.